Magandang araw sa'yo. Nandito tayo ngayon para talakayin yung mga material na pinadala mo. Bale, mga piling bahagi ito mula sa aklat na Lead Low, Rise High, Mastering Servant Leadership Influence from the Inside Out. Ang nagsulat nito ay si Chris R. Villasis. Oo, si Pastor Chris. Tama. For context lang sa iyo, siya ay isang missionary pastor dito sa Pilipinas. Matagal na rin, mahigit 25 taon na ang experience niya. Lalo na sa, alam mo yun, missions training, pag-establish ng churches. Oo, kilala sa ganyang larangan. So, ang goal natin ngayon, himarin talaga nating mabuti itong konsepto ng pamumuno na nakasentro sa pagpapakumbaba, sa paglilingkod. Medyo iba nga. Oo, 'di ba? Kasi aminin natin, parang kontraagos ito sa karaniwang naririnig natin. Madalas pag sinabing leader, ang nasa isip natin yung nasa itaas, yung may control, yung powerful. Pero dito, parang iba yung anggulo. So, simulan na natin. Sige, tama ka dyan. Kasi ang pinakatanong talaga dito, no, saan ba talaga galing yung tunay na impluensya? Yung pangmatagalan, yung may sesay. Sabi nga dito sa aklat, hindi raw yan basta galing sa posisyon lang. Hindi sa titulo. Hindi sa titulo, hindi sa pagiging sikat, o kahit yung sobrang bilib sa sarili, yung self-reliant. Meron daw mas malalim na pinanggagalingan. At parang paradox pa nga, no? Kabalintunaan. Okay, sige. Yan ang simulan natin. Yung mismong thesis statement, yung pinaka-argument niya. Malinaw niyang sinasabi, ang tunay daw na impluensya sa leadership, hindi mo makukuha sa paghabol ng power o ng prestige o yung pagiging masyadong kampante sa sariling galing. Okay. Sa halip daw, galing ito sa isang tinawag niyang radical at countercultural na lakas. Ano yun? Ang lakas daw ng pagpapakumbaba, nakasentro kay Kristo. Medyo mabigat pakinggan sa una, di Yung ba? parang sinasabi, teka, baliktad pala dapat. Baliktad sa tinuturo ng mundo. Parang ganon. At yun na nga, yun yung mismong spirit ng title, Lead Low, Rise High. Ang sinasabi dito, kapag pinili ng leader, yung daan ng kababaan, yung lead low, Ano ibig sabihin nun, yung lead low? ibig sabihin, yung umaasa ka sa Diyos, hindi lang sa sarili mong talino, tapos inuuna mo yung kapakanan ng iba, yung paglilingkod sa kanila, hindi yung sarili mong agenda o yung gusto mong umangat agad. Okay. Doon daw, parang kabalintununan nga, sumisibol yung tunay na otoridad. Yung pangmatagalang epekto. Yun yung pag-rise high sa impluensya. Pero importante, linawin natin, hindi ito kahinaana ayon sa aklat. Hindi weakness. Hindi weakness. Actually, sinasabi pa nga, isa itong strategic advantage, isang matalinong diskarte, lalo na kung titingnan mo sa mas mahabang panahon, no? Sa buhay at pamumuno. Okay, yung sinabi mong strategic advantage. Paano yun? Kasi parang sa araw-araw, 'di ba, lalo sa trabaho or kahit sa social media ngayon, parang ang napapansin yung maangas, yung laging bida. Paano nagiging advantage yung maging low? Parang mas madaling ma-overlook. Magandang punto yan, at yan mismo yung gustong ipaliwanag dito. Hindi kasi ito yung pagiging, alam yon, kimi o yung parang doormat ka lang na apak-apakan. Okay. Hindi yon. Hindi yon. Hmm. Yung pagpapakumbaba rito, hindi yung self-deprecation na parang sinasabi mong wala kang kwenta. Ang description dito ay isang courageous dependence, matapang na pag-amin sa limitasyon mo at sadyang pagpili na ang basehan ng leadership mo, hindi yung ego mo, kundi yung biyaya, yung gabay na mas mataas sa'yo. So yung advantage, hindi yung kita agad. Hindi instant visibility. Hindi instant, mas yung pagbuo ng matibay na pundasyon. Yun ang advantage. Okay, sige. Lagyan natin ng laman yon. Ano yung mga specific na bunga, kumbaga, ng ganitong humility na nagiging advantage? Maraming layers yan, sabi sa aklat. Una at siguro pinaka-basic pero pinaka-importante, nagbubunga ito ng tiwala. Trust. Trust. Oo, mahalaga yan. Mahalaga yan. Kapag nakikita ng mga tao na yung leader, hindi mayabang, hindi laging ako, tapos kayang umamin pag nagkamali, mas madali silang magtiwala. At alam naman natin, di ba? Ang trust, yan ang pundasyon ng kahit anong team. Tama. Pangalawa,
pinapatibay yung samahan. Strengthens teams. Kasi yung leader na mapagkumbaba, mas nakikinig yan eh. Mas bukas sa ideya ng iba, so lumalakas yung collaboration, yung feeling ng bawat isa na kasama sila, na may boses sila. Nakaka-engage. Oo, engaging. At pangatlo, yung respeto. Pero hindi respeto dahil sa takot o dahil sa posisyon mo lang, respeto dahil sa integridad mo, sa pagkatao mo. Ito yung klase ng respeto na hindi basta nawawala, kahit mawala pa yung titulo mo. Dito raw talaga galing yung impluensyang pangmatagalan. Alam mo, nakakaintriga yung focus sa inner transformation. Kasi madalas sa mga leadership training, ang focus agad skills. 'Di ba? Communication, decision making, strategy. Pero dito, parang ang sinasabi, bago yon, kailangan munang ayusin yung loob, yung character. Oo, tama. Kaya siguro may mga exercises pa silang binabanggit. May humility logs daw, tapos dependence maps. Ano kayang itsura nun sa practice? Oo, malaking emphasis yan sa aklat, na ang tunay na leadership sa loob nagsisimula. Hindi raw sapat yung polished ka sa labas, pero yung kalooban mo hindi naman naka-align sa principle ng service. Yung mga tools na yan, halimbawa yung humility log, parang journal yan. Parang diary. Parang ganon. Hinihikayat ka na i-record mo. Pag nilayan mo yung mga sitwasyon, kailan ka ba nag-react dahil sa pride? Kailan ka nagka-chance magpakumbaba pero hindi mo ginawa o ginawa mo? Ano resulta? Ang goal niyan, maging mas aware ka sa mga ugat ng kilos mo. Self-awareness. Oo, self-awareness. Tapos yung dependence map naman, parang visual to eh. Para ma-drawing mo, saan ka ba talaga umaasa? Sa sarili mong galing? Sa validation ng iba? O sa Diyos? Yun ang context ng aklat. Ang punto ng mga ito, gawing practical yung pag-grow sa humility. Hindi lang magandang idea. Hindi lang konsepto, may action steps. Okay, malinaw yung humility as strength. Yung mga halimbawa, mas madali kasing mag-gets pag may model, di ba? May mga binanggit ba? Meron. At dito mo makikita yung framework ng author. Siyempre, number 1 dyan si Jesus. Siya yung ultimate example ng servant leadership. Yung leader na naghugas ng paa ng followers niya na trabaho lang ng alipin yun noon, di ba? Oo, very symbolic yon. Sukdulang pagpapakumbaba at paglilingkod. Tapos, andyan din si Moises, leader ng isang buong bansa, pero ang description sa kanya sa Bible mismo, sa Numbers 12.3, pinakamapagpapakumbabang tao sa balat ng lupa. Hindi yun naging hadlang para maging firm leader siya. Interesting. At si Apostol Pablo, sobrang talino, leader ng early church. Pero madalas niyang sinasabi, ipinagmamalaki pa nga niya yung mga kahinaan niya para ipakita na yung power, yung wisdom, hindi galing sa kanya, kundi sa Diyos. Itong mga examples na to, kahit galing sa religious context, ginagamit para i-illustrate yung principle na yung tunay na lakas, pwedeng manggaling sa pag-recognize ng weakness at pag-asa sa higher power. Okay. Pero teka muna, yung mga examples na yan, libo-libong taon na ang nakaraan. Relevant pa ba yung lead low na yan sa panahon natin? Dito sa digital age, sa attention economy, parang ang labanan ngayon paramihan ng followers, ng likes, yung viral. Hindi ba parang dehado yung low profile? Yan ang isang malaking tanong na sinasagot din sa preface ng aklat. Ang argumento niya, oo, mas lalo pa ngang naging importante itong prinsipyo ngayon. Bakit? Kasi nga sa sobrang ingay ng mundo, sa dami ng nagpapapansin, yung tahimik na lakas ng integridad at tunay na paglilingkod, Mas tumatatak. at mas nagtatagal. Yung visibility na nakukuha mo sa pasikat lang, sa ingay lang, madalas mababaw lang yun eh, panandalian. Pero yung impluensyang nabuo, kasi naramdaman ng mga tao na pinaglingkuran mo sila ng totoo, inalagaan mo sila, mapagkakatiwalaan ka, yon daw yung mas matibay. May term pa nga siyang bininggit, digital humility. Meron pang ganun. Oo, yung pagsasabuhay ng humility kahit sa online interactions mo. For example, yung pagbibigay ng credit sa iba online. Yung pagamin pag nagkamali ka sa post mo. Yung hindi mo ginagamit yung platform mo para lang iangat yung sarili mo palagi.
Hindi lang daw ito tama morally, kundi matalinong paraan din para makabuo ng tunay na koneksyon at influence sa digital world. Parang ang sinasabi, don't just chase visibility, cultivate credibility. Okay. Gets ko yung connections na yon. Balik tayo dun sa dalawa pang haligi na nabanggit mo kanina. Dependence sa Diyos at servanthood. Isa-isahin natin. Ano ba talaga yung dependence over self-reliance sa practical na buhay ng isang leader? Hindi ba parang ang dating nun? Parang weakness or pagiging palaasa? Kailangan nating i-unpack yan ng maayos. Yung dependence dito, sa context ng aklat hindi yung pagiging inutil, hindi yung wala kang gagawin. Ito yung active na pagkilala sa sarili mong limitasyon at yung sadyang pagpili na humingi ng tulong at gabay. So intentional siya. Intentional. Sa practice, maraming forma yan. Una, yung regular na panalangin, paghingi ng wisdom sa Diyos bago mag-decide. Pangalawa, yung pagiging bukas sa input ng iba. Crucial to. Kinukonsulta mo yung team mo, humihingi ka ng payo sa mentors, tumatanggap ka ng constructive criticism. Hindi yung ako lang ang masusunod. Exactly. Pangatlo, yung pag-delegate. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil alam mong may ibang mas magaling sa area na yon. At para bigyan din sila ng chance na mag-grow. Ang pinagkaiba nito sa self-reliance ay yung pagalis mo sa mindset na ako lang magaling, kaya ko to mag-isa. Inaamin mo na kailangan mo ng iba. At lalo na, kailangan mo ng gabay na mas mataas sa'yo. Sabi nga, ito raw yung nagpapalaya sa leader sa pressure na kailangang laging perfect. Malinaw yon. Ngayon, yung pangalawa. Servanthood as strategic influence. Medyo nakakagulat yung word na strategic na kasama ng servanthood. Paano naging strategy ang paglilingkod para magka-influence? Hindi ba dapat kusang loob lang yun, malang agenda? Dito nga nagiging interesting yung discussion. Yung strategic dito, hindi ibig sabihin na pakitang tao lang yung paglilingkod mo, na may hidden agenda ka. Okay. Hindi manipulative. Hindi manipulative. Ang ibig sabihin, yung tunay at taos-pusong paglilingkod, yung inuuna mo talaga yung kapakanan, yung pangangailangan, yung paglago ng mga taong nasa ilalim mo. Prioritizing others' flourishing. Yan mismo, natural na nagbubunga ng mas malalim at mas epektibong impluensya. So yung strategy ay yung act of service itself? Oo, ito yung strategy in the sense na ito yung pinaka-effective na paraan para makuha mo yung puso at loyalty ng tao. Bakit? Kasi yung mga taong nararamdaman nilang valued sila, inaalagaan, tinutulungang umangat, mas nagiging, una, loyal sila. Tapat? Tapat. Mas mananatili sila sa'yo, sa organisasyon. Pangalawa, mas engaged sila. Mas ibibigay nila yung best nila. Mas invested. Invested. At pangatlo, mas reciprocal. Mas handa silang mag-give back, sumuporta sa'yo at sa goals ng grupo. Kaya yung paglilingkod, hindi lang siya mabuting gawain. Isa rin siyang matalinong gawain para sa leader na gusto ng long-term impact. Connected to dun sa chapter 9 na nabanggit mo kanina, measuring influence through service, not status. Tama. Sinasabi doon, ang tunay na sukatan daw ng success ng leader, hindi yung dami ng titulo niya o laki ng opisina niya, kundi yung dami at quality ng buhay na napaglingkuran niya, na natulungan niyang umangat. Wow! So kung iisipin natin, para kanino ba talaga itong mga prinsipyong ato? Kasi yung author, pastor, para lang ba to sa mga nasa church or ministry? Paano to mag-a-apply sa'yo na nakikinig na yon? Baka nasa corporate ka, o teacher ka, o magulang, o nasa community. Malinaw na sinasabi sa aklat, kahit na ang roots at maraming examples ay galing sa Christian ministry, yung mga principles ng servant leadership based on humility, universal daw ang application niyan. Pwede kahit saan. Pwede kahit saan. Ang target audience, hindi lang mga pastor. Kasama diyan yung mga business executives na gustong mag-build ng mas engaged, mas loyal na team. Mga guro at mentor na gustong magkaroon ng mas malalim na impact sa students nila. Mga magulang na gustong palakihin yung mga anak na may puso sa kapwa. Mga community organizers, mga nasa gobyerno. Basically, sabi nga, kahit sino na pinagkatiwalaan ng posisyon o chance na gumabay at mag-influence sa iba. Kahit anong sphere of influence mo pa yan, pwede raw to. At ano naman yung mga
specific benefits na makukuha mo pag sinubukan mong isabuhay ito bukod sa, alam mo na, magiging mabuting tao ka? May practical ba? Meron daw mga very practical benefits ayon sa aklat. Isa na yung pagkakaroon ng authentic credibility, yung pagiging kapanipaniwala mo na hindi pilit, hindi peke, kasi nakikita ng tao, consistent yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Hindi ka nagmamalinis. Tunay. Tunay. Pangalawa, nakakabawas daw ito ng performance-driven anxiety, yung pressure na kailangan laging magaling, na baka magkamali ka. Nababawasan daw yan kasi yung confidence mo hindi na lang nakabase sa sarili mong galing, kundi sa mas malaking purpose ng paglilingkod at sa pag-asa mo sa gabay sa Diyos according sa book. Makes sense. Less pressure sa sarili. Oo, pangatlo at ito, importante ito sa maraming may ambisyon. Tinutulungan ka raw nitong i-reconcile yung ambisyon mo sa servanthood. Hindi porket nagpakumbaba ka hindi ka no pwedeng mangarap o mag-aim high para sa sarili mo o sa grupo mo. Hindi sila magkalaban. Hindi sila magkalaban. Ang nagbabago lang, yung motivation mo at yung paraan mo para maabot yon. Hindi na lang para sa sarili mo, kundi para sa mas malaking kabutihan, yun ang nagbabago. At syempre, yung mga tools ulit. Yung humility log, dependence map, may pride audit pa nga raw, at service impact scorecard. Mukhang mahalaga to para hindi lang idea, no? Gusto talaga ng aklat na may framework ka para matrack mo yung progress mo dito. Hindi lang inspirational reading. Exactly. Yun yung purpose ng mga tools na yan para maging practical anchors. Hindi lang naisip mang maging humble, kundi may paraan kang makita kung nangyayari ba talaga sa araw-araw mong desisyon sa interactions mo. Halimbawa, yung pride audit. Pwedeng checklist yan or mga tanong para regular mong i-check yung sarili mo. Saan ba kumakapit yung pride ko? Sa posisyon? Sa achievements? Sa pagiging laging tama? Para ma-identify mo yung triggers. Oo. Tapos, yung Service Impact Scorecard, makaparaan yan para i-measure mo hindi yung sarili mong performance, kundi kung paano ka nakakatulong sa pag-unlad ng iba. Ang emphasis talaga ay sa measurable and sustainable practice. Hindi lang yung panandaliang nagbago ka. Kasi ito, paglalakbay daw talaga, hindi isang one-time fix. Okay? So kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin mula dito sa material, ang mensahe talaga ng lead low, rise high ay isang matapang na hamon. Hamon sa common model ng leadership na nakikita natin. Sinasabi niya na yung daan pala sa tunay, yung lasting influence, hindi yung paakyat lang sa hagdan ng power at recognition para sa sarili. Hindi yung straight path pataas. Hindi. Bagkus, parang paikot. Pababa muna, pababa sa lambak ng pagpapakumbaba, ng pag-asa sa higher power, ng tunay na paglilingkod sa iba. At mula raw doon sa pagbaba na yon, doon ka paradoxically tunay na aangat sa impact, sa influence, sa legacy na hindi basta-basta nabubura. At siguro bilang panghuling pagninilay na rin para sa iyo na nakikinig, nabubuhay tayo, gaya nga ng sabi sa aklat, sa isang kultura na madalas ang sukat ng value ay yung visibility, yung status, yung mga kitang-kitang tagumpay. Madaling-madala sa agos na kailangan laging pasikat, laging bida, para mapansin, para umangat. Oo, yun ang norma Yun ang norma. Pero ang hamon ng perspective na ito ay, baka naman yung pinakamatibay na pundasyon ng impluensya, hindi pala nabuo dun sa ingay at spotlight. Baka nahuhubog ito sa mga tahimik na moments ng paglilingkod, sa pag-amin ng kahinaan, sa pagbibigay daan sa iba, sa patulong na pag-asa sa wisdom at lakas na hindi lang galing sa sarili. So, ang tanong na may iwan sa iyo, matapos mong marinig itong usapan natin, ano na kaya para sa iyo ang itsura ng isang malakas at epektibong leader? May nagbago ba o may naisip ka bang muli tungkol sa sarili mong pananaw sa pamumuno?